Hello kapatid, I'm so glad you've made it this far. Maligayang pagdating sa Ang Lihim ng Yaman, ang channel kung saan makikita mo ang tunay na koneksyon sa Diyos at pagbabago sa buong buhay mo. Kung nandito ka ngayon, hindi nagkataon lang. Inihanda ng Diyos ang espesyal na sandali na ito para sa iyo. At nararamdaman ko sa aking puso na ang iyong buhay pinansyal ay malapit nang makatanggap ng bagong direksyon sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ito na sabay-sabay nating ipagdarasal. Kapatid, gusto kong huminga ka ng malalim at pakalmahin ang iyong puso ngayon din. Inilagay ako ng Diyos dito ngayon upang manalangin kasama mo, upang mamagitan sa iyo sa harap ng trono ng biyaya. At alam mo kung bakit, dahil narinig niya ang sigaw ng iyong puso, nakita niya ang iyong mga luha, alam niya ang bawat pag-aalala na dala mo tungkol sa iyong pananalapi. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras, tumitingin sa iyong mga bayarin at nakakaramdam ng paninikip sa iyong dibdib. Marahil ay nawalan ka ng trabaho o nahaharap ka sa mga utang na tila mas malaki kaysa sa iyong pananampalataya. O di kaya'y pakiramdam mo lang ay stagnant ang iyong mga pananalapi na kahit gaano mo italaga ang iyong sarili, gaano man kahirap lumaban, ang mga pintuan ng kaunlaran ay tila sarado sa iyong buhay. I understand this pain, kapatid. Naiintindihan ko dahil dumaan ako sa mga sandali na tila nakalimutan ng Diyos ang aking mga pangangailangan, kung saan ako nanalangin at nagayuno, ngunit ang mga himala sa pananalapi ay tila malayo sa aking katotohanan. Ngunit natuklasan ko ang isang kamanghamanghang bagay na nagpabago sa lahat sa aking buhay, at ngayon gusto kong ibahagi ito sa iyo. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na siya ay may mga kaisipan ng kapayapaan at hindi kasamaan para sa atin, mga kaisipan ng pag-asa at isang hinaharap. At kasama dito ang iyong pananalapi. Hindi gusto ng Diyos na mamuhay ka sa kakapusan, pagkabalisa o takot. Nais niyang umunlad ka sa bawat lugar ng iyong buhay. Ngayon, sa pamamagitan ng espesyal na panalangin ito, malalagpasan namin ang bawat espiritual na hadlang na pumigil sa pag-agos ng kaunlaran sa iyong buhay. Isasara namin ang bawat pinto na binuksan ng kalaban para magnakaw, pumatay at sirain ang iyong pananalapi. At bubuksan namin ang langit sa iyong buhay upang ang pagpapala ng Diyos ay bumuhos tulad ng huling ulan. Ngunit bago natin simulan ang pagbabagong panalangin na ito, nais kong mag-iwan ka ng komento sa ibaba na nagsasabi sa akin, ano ang iyong pinakamalaking pangangailangan sa pananalapi ngayon? Sumulat ng may pananampalataya, dahil kapag ipinahayag mo ang iyong mga pangangailangan, sumasang-ayon ka sa Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng iyong pangangailangan. Ang iyong komento ay maaaring maging isang binhi ng pananampalataya na sisibol ng isang ani ng mga pagpapala. At alamin ito, ang panalangin ito na sabay nating dasalin sa isang sandali ay hindi ordinaryong panalangin. Ito ay isang panalangin na isinilang mula sa puso ng Diyos, na inspirasyon ng banal na Espiritu upang basagin ang bawat sumpa sa pananalapi at buksan ang langit sa iyong buhay. Kaya ihanda ang iyong puso dahil may mangyayaring supernatural. Kapatid, bago tayo pumasok sa panalangin, nais kong ibahagi sa iyo ang isang makapangyarihang katotohanan na nakasulat sa Malakias Kabanata 3, versikulo 10 at 11. Ito ay isang pangako na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga anak. At ang pangakong ito ay para din sa iyo. Sinasabi ng salita, dalhin ninyo ang lahat ng ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon sa pamamagitan nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin iyon, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo upang hindi niya sisirain ang mga tigang na ubas sa inyong lupain
at ang mga bunga ng ubas ng inyong lupain ay hindi sisirain. Napagtanto mo ba ang kapangyarihan ng mga salitang ito? Sinasabi ng Diyos na nais niyang buksan ang mga bintana ng langit sa iyong buhay. Hindi lang maliit na bintana, bumukas ang mga bintana ng langit, bumubuhos ang mga biyayang hindi mo man lang mapigilan. Nangangako siya na sasawayin ang lumalamon, yaong umubos sa iyong pananalapi, yaong pumigil sa iyong mga yaman na dumami. Ngunit ang pangakong ito ay hindi automatiko. Ito ay may kasamang kondisyon, katapatan sa Diyos. Kapag pinarangalan mo ang Diyos ng iyong mga unang bunga, kapag nakilala mo na siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasaganaan, kapag namumuhay ka sa pagsunod sa kanyang salita, pagkatapos ay inilalagay mo ang iyong sarili sa ilalim ng pangakong ito ng pagpapala. At hindi ibig sabihin na kailangan mong maging perpekto. Alam ng Diyos ang iyong puso, alam niya ang iyong mga limitasyon, ngunit nakikita rin niya ang iyong katapatan. Kapag lumapit ka sa Kanya ng may bagbag na puso, kinikilala ang iyong pangangailangan para sa Kanya. Pagkatapos ay lalapit siya sa iyo ng may awa at kapangyarihan. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na nangyari sa akin. May panahon sa buhay ko na nahaharap ako sa isa sa pinakamalaking krisis sa pananalapi na naranasan ko. Ang mga utang ay nakatambak, ang pera ay hindi sapat, at ako ay nagsimulang mag-alinlangan kung ang Diyos ay tunay na nagmamalasakit sa aking mga praktikal na pangangailangan. Noon ko nalaman ang pangakong ito sa Malakias. Naalala ko ang pag-iyak ko sa harap ng Diyos noong gabing iyon. Hindi isang sigaw ng kawalan ng pag-asa, kundi isang sigaw ng pagsuko. Sabi ko, Panginoon, alam kong tapat ka sa iyong mga pangako. Naniniwala ako na gusto mong buksan ang langit sa aking buhay, ngunit kailangan kong turuan mo ako kung paano mamuhay sa ilalim ng pangakong iyon. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Hindi naman overnight, pero unti-unti nakakakita na ako ng mga pagbabago. Nagsimulang lumitaw ang mga pagkakataon, nagsimulang dumaloy ang mga mapagkukunan sa mga paraang hindi ko naisip. Sinimulan ng Diyos na buksan ang mga pintuan na tila imposible. Pero higit sa lahat, nagbago ang puso ko. Huminto ako sa pamumuhay sa pagkabalisa at nagsimulang mamuhay ng may pananampalataya. Ang kasaganaan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera, kapatid. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso, tungkol sa pag-alam na ikaw ay nasa mga kamay ng isa na lumikha ng ginto at pilak. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng may katiyakan na ang iyong kinabukasan ay ligtas dahil ito ay nasa kamay ng Diyos. At sa araw na ito, sa pamamagitan ng panalangin ito, sabay nating iuutos ang pangakong ito sa iyong buhay. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang mga bintana ng langit sa iyong mga pananalapi, na sawayin ang mananakmal na nagnakaw ng iyong kasaganaan at ibuhos sa iyo ang isang napakalaking pagpapala na hindi mo ito matiis. Ngunit bago tayo manalangin, kung ang salitang ito ay umaantig sa iyong puso, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito, ipakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe sa channel. Kapag ginawa mo ito, ipinapahayag mo na naniniwala ka sa salitang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon. At mag-subscribe dahil dito sa channel na ito, bawat linggo makakatanggap ka ng mga salita ng pananampalataya, panalangin, at mga aral na magpapatibay sa iyong paglalakbay ng kaunlaran kasama ang Diyos. Ang panalangin ito na ating sasabihin ay makakaantig sa kalangitan at magdadala ng pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Manatili sa akin dahil ang pinakamahusay ay darating pa. Kapatid, may napakalakas na nangyayari kapag dalawa o higit pang tao ang nagkakaisa sa panalangin. Sinabi ni Jesus sa Mateo 8:19, "Muli kong sinasabi sa inyo na kung ang dalawa sa inyo ay magkasundo sa lupa tungkol sa anumang hilingin nila, ito ay gagawin para sa kanila ng aking Ama
na nasa langit. Nangangahulugan ito na kapag nananalangin ako kasama mo ngayon, kapag ang ating mga puso ay nagsasama-sama sa harap ng trono ng Diyos, mayroong isang espiritual na puwersa na inilalabas na mas malaki kaysa kung tayo ay nananalangin ng mag-isa. Ito ang lakas ng pagkakasundo. Ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa sa Espiritu. Ang pagdarasal ay hindi lamang relihiyosong ritual, kapatid. Ang panalangin, ang pinakamakapangyarihang instrumento na inilagay ng Diyos sa ating mga kamay upang baguhin ang mga imposibleng sitwasyon. Sa pamamagitan ng panalangin, naantig natin ang puso ng Diyos, ginagalaw natin ang kamay ng makapangyarihan, binubuksan natin ang mga pintuan sa espiritual na mundo na nagpapakita sa natural na mundo. Kapag nananalangin ka ng may pananampalataya, kapag sumigaw ka sa Panginoon ng may katapatan, inilalabas mo ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. Binibigyan mo ng pahintulot ang banal na espiritu na kumilos ng supernatural sa iyong mga kalagayan. At iyon mismo ang mangyayari ngayon. Ngunit kailangan kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay. Ang panalangin ito ay hindi isang magic formula. Ito ay hindi isang mantra na inuulit mo na umaasa na ang mga bagay ay automatikong magbabago. Ito ay isang panalangin ng pananampalataya, isang panalangin ng pagsuko, isang panalangin ng pagkasira sa harap ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, hindi natin sinusubukang kumbinsihin ang Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. Inihahanay natin ang ating sarili sa kanyang kalooban. Ipinoposisyon ang ating sarili upang matanggap ang gusto na niyang ibigay. Nais ka na ng Diyos na paunlarin, kapatid. Gusto na niyang basbasan ang pananalapi mo. Ang panalangin ang paraan kung saan natatanggap natin ang mga pagpapalang ito. Sa makatuwid, nais kong maghanda kayong tanggapin ang panalangin ito ng buong puso. Kung nasa bahay ka, humanap ng tahimik na lugar. Kung nasa trabaho ka, gamitin ang iyong headphones at hayaang kumonekta ang iyong puso sa Diyos. Kung ikaw ay naglalakad, magdahan-dahan at hayaan ang banal na espiritu na maglingkod sa loob mo. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang umalis sa iyong puso ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng pag-aalala, lahat ng takot. Ngayon, sa sandaling ito, ikaw ay nasa piling ng Diyos na lumikha ng sansinukob, ang Diyos na may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng walang hanggang pag-ibig. Nandito siya ngayon sa amin. Ramdam ko ang kanyang presensya na bumabalot sa sandaling ito. At siya ay handa na magbuhos ng mga pagpapala sa iyong buhay pinansyal upang buksan ang mga pinto na hindi maaaring isara ng sinuman upang gumawa ng mga bagong bagay sa iyong buhay. Kaya kapatid, sabay-sabay tayong manalangin. Sumigaw tayo sa Panginoon ng may pananampalataya. Hanapin natin ang kanyang mukha ng may katapatan at itakda natin ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Ihanda ang inyong mga puso dahil may gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Panginoong Hesus, dumarating kami sa harap ng iyong trono ng biyaya sa sandaling ito. Kinikilala na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagbibigay, at naniniwala kami na nasa iyo ang lahat ng kapangyarihang baguhin ang sitwasyong pinansyal ng bawat taong nananalangin kasama namin dito. Mapagmahal na Ama, inilalagay namin sa iyo ang pananalapi ng aming kapatid, ang aming kapatid na babae na naririto sa akin ngayon. Alam mo ang bawat pangangailangan, bawat utang, bawat pag-aalala na nagpapabigat sa puso ng taong ito. Nakikita mo ang mga luhang pumatak, naririnig mo ang tahimik na pag-iyak, alam mo ang mga pangarap na tila imposible. Panginoon, sinasabi ng iyong salita na nagagawa mo ang labis na sagana sa lahat ng aming hinihiling o iniisip. Kaya hinihiling namin sa iyo, Ama, na gagawa ka ng higit pa sa naiisip ng aming mga isipan sa pinansyal na buhay ng anak na ito.
itong anak mo. Ipinapahayag namin ngayon sa pangalan ni Jesus na ang bawat sumpa sa pananalapi na kumikilos sa buhay ng pamilyang ito ay nasira. Ang bawat negatibong salita na sinabi laban sa kasaganaan ng taong ito ay kinansela. Ang bawat utos ng kakapusan na itinatag laban sa buhay na ito ay pinawawalang bisa ng dugo ng kordero. Ama, sinasaway namin ngayon sa pangalan ni Jesus ang lumalamon na espiritu na nagnanakaw sa pananalapi ng pamilyang ito. Inutusan niya ang mananakmal na ihinto ang pagkonsumo ng mga bunga ng pagpapagal ng taong ito, upang ihinto ang pagdraining ng mga mapagkukunan, upang ihinto ang paghadlang sa pagpaparami, upang ihinto ang pagnanakaw ng mga pagkakataon. Panginoon, buksan mo ang mga bintana ng langit sa buhay pinansyal ng taong ito. Ibuhos ang mga pagpapalang hindi nila kayang taglayin. Buksan ang mga pinto ng pagkakataon na walang sinuman ang maaaring isara. Maglabas ng mga mapagkukunan mula sa mga hindi inaasahang lugar. Paramihin ng maliit na nasa kamay ng taong ito habang pinarami mo ang mga tinapay at isda. Hinihiling namin sa iyo, Ama, ang karunungan sa pananalapi para sa taong ito. Turuan silang pamahalaang mabuti ang mga mapagkukunang ibibigay mo sa kanila. Bigyan sila ng kaunawaan upang makagawa ng mabubuting pagpili, upang mamuhunan ng matalino, upang maging isang tapat na tagapangasiwa ng mga biyayang ibubuhos mo. Panginoon, kung ang taong ito ay may mga utang, humihingi kami sa iyo ng mga supernatural na estratehiya upang mabayaran sila. Kung may mga hindi pa nababayarang pautang, magbigay ng paraan upang mabayaran ang mga ito. Kung may mga pangarap na ipinagpaliban dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ilabas ang mga kinakailangang mapagkukunan upang matupad ang mga pangarap na ito. Ama, hinihiling din namin sa iyo na protektahan ang pamilyang ito sa bawat pagkakamali sa pananalapi. Protektahan sila mula sa masamang pamumuhunan, mapanganib na pakikipagsosyo at padalos-dalos na desisyon. Naway ang iyong banal na espiritu ang maging tagapayo sa pananalapi ng taong ito, na gumagabay sa bawat hakbang, bawat pagpili at bawat desisyon. Ipahayag, kapatid, kasama ko ngayon. Naniniwala ako na binubuksan ng Diyos ang langit sa aking pananalapi. Naniniwala ako na ang mga pintuan ng pagkakataon ay nagbubukas para sa akin. Naniniwala ako na ang mga mapagkukunan ay inilalabas mula sa kaharian ng Diyos sa aking buhay. Panginoong Jesus, sinabi mo na anuman ang aming hingin sa Ama sa iyong pangalan ay ibibigay niya sa amin. Sa makatuwid, hinihiling namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, paramihin ang pinagmumulan ng kita ng taong ito. Magbukas ng mga bagong pagkakataon sa trabaho, ilabas ang mga promosyon, pagtaas at hindi inaasahang mga bonus. Gawing mapalad at masagana ang gawa ng mga kamay ng taong ito. Kung ang taong ito ay walang trabaho, Ama, magbigay ng perpektong trabaho para sa kanila. Isang trabahong nagpaparangal sa kanilang mga talento, nagbabayad ng patas na sahod, at nagbibigay sa kanila ng kasiyahan at katuparan. Naway maging isang trabaho kung saan maaari nilang luwalhatiin ang iyong pangalan. Kung ang taong ito ay may negosyo, Panginoon, pagpalain ang negosyong ito. Palakihin ang iyong mga kliyente, paramihin ang iyong mga benta, at magbukas ng mga bagong merkado. Gawing pinagmumula ng pagpapala ang negosyong ito, hindi lamang para sa pamilyang ito, kundi para sa marami pang pamilya. Ipinapahayag namin na ang taong ito ay hindi lamang mabubuhay sa pananalapi, ngunit uunlad. Magkakaroon sila ng mga mapagkukunan, hindi lamang para sa kanilang mga pangangailangan, kundi pati na rin para sa kanilang mga banal na hangarin. Magkakaroon sila ng mga mapagkukunan upang maging isang pagpapala sa buhay ng iba, upang mag-ambag sa gawain ng Diyos, upang gamitin ang pagkabukas palad na inilagay mo sa kanilang puso. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam naming narinig mo na ang panalangin ito. Nagsimula ka ng magtrabaho.
Ginagalaw mo na ang langit at lupa para pagpalain ang buhay na ito. Sinasamba ka namin dahil tapat ka sa pagtupad ng iyong mga pangako. At ngayon, mahal na Ama, gaya ng itinuro sa atin ni Jesus, nais nating ipagdasal ang panalangin iniwan niya sa atin bilang isang huwaran. Sama-sama nating ipagdasal ang panalangin ng Panginoon, batid na kapag hinihiling natin ang ating pang-araw-araw na pagkain, kasama rin natin ang ating pinansiyal na probisyon. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan. Dumating ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kapatid, nang turuan tayo ni Jesus na humingi ng aming kakanin sa araw-araw, tinuturuan niya tayong magtiwala na ang Diyos ang ating tagapagbigay araw-araw. Ang bawat bagong araw ay nagdudulot ng mga bagong pagkakataon para sa paglalaan. At ngayon ay manalangin tayo sa awit 23 na nagpapaalala sa atin na hindi tayo hinahayaan ng ating pastol na magkulang ng anuman. Ang awit 23 ay ang salmo ng banal na probisyon, kapatid, nang isulat ni David. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ipinahayag niya ang isang malalim na katotohanan. Ang mga may Diyos bilang kanilang pastol ay hindi kailanman nakararanas ng tunay na pangangailangan. Ang isang mabuting pastol ay nag-aalaga sa kaniyang mga tupa na naglalaan ng pagkain, tubig, proteksyon at patnubay. Sama-sama nating ipanalangin ang awit na ito, batid na ang Diyos ang ating pastol na nagbibigay. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ihahanda mo ang iyong pamalo sa harap ko at iyong tungkod. Pahiran mo ng langis ang aking ulo. Amen. Tumatakbo ang iyong tasa, kapatid. Ngayon ipahayag natin sa ating sariling mga bibig ang mga pangako ng Diyos, sapagkat may kapangyarihan ang mga salita na nagmumula sa ating mga labi kapag ito ay naaayon sa salita ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan 18:21 na ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Nangangahulugan ito na ang iyong mga salita ay may kapangyarihang malikhain. Kapag sinabi mo ang mga pangako ng Diyos nang may pananampalataya, inilalabas mo ang espiritual na kapangyarihan upang ipakita ang mga pangakong iyon sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus na magkakaroon tayo ng ating sinasabi kung tayo ay naniniwala sa ating mga puso. Kaya ngayon gusto kong ipahayag mo sa akin ng malakas kung maaari ang mga pangako ng Diyos tungkol sa iyong buhay pinansyal. Ipahayag ng may pananampalataya, ipahayag ng may autoridad, ipahayag ng nalalaman na ang Diyos ay nakikinig sa bawat salita. Ipinahayag ko na ako ay anak ng Diyos at tagapagmana ng mga banal na pangako. Ipinahayag ko na ang Diyos ang aking tagapagbigay at aking tagapagtaguyod. Ipinahayag ko na ang mga bintana ng langit ay bukas sa aking buhay pinansyal. Ipinahayag ko na ang bawat sumpa sa pananalapi ay nasira sa pangalan ni Jesus. Ipinahayag ko na ang mananakmal ay pinagalitan at hindi na mahawakan ang aking pananalapi. Ipinahayag ko na ang mga pagkakataon para sa kaunlaran ay nagbubukas para sa akin. Ipinahayag ko na ang aking mga kamay ay pinagpala para sa gawain. Ipinahayag ko na lahat ng mahawakan ko ay uunlad. Ipinahayag ko na ako ang ulo at hindi ang buntot, na ako ay nasa itaas at hindi sa ibaba. Ipinahayag ko na
Ang karunungan ng Diyos ay gumagabay sa akin sa lahat ng pasiya sa pananalapi. Ipinahayag ko na wala akong pagkukulang, sapagkat ang Panginoon ang aking pastol. Ipinahayag ko na ang aking tasa ay umaapaw sa mga pagpapala. Ipinahayag ko na hindi lamang ako magkakaroon ng sapat para sa aking mga pangangailangan, kundi pati na rin ang kasaganaan upang pagpalain ang iba. Ipinahayag ko na ako ay isang daluyan ng pagpapala sa lupa. Ipinahayag ko na ang kasaganaan ng Diyos ay nagpapakita sa bawat lugar ng aking buhay. Ipinahayag ko na lumalakad ako sa biblikal na kaunlaran, maunlad sa espiritual, emosyonal, pisikal at pinansyal. Ipinahayag ko na ang aking kinabukasan ay ligtas sa mga kamay ng Diyos. Ipinahayag ko na ang pinakamahusay ng Diyos ay darating pa sa aking buhay. Amen. Itinakda mo lang ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga salitang ito ay hindi babalik na walang bisa. Tutuparin nila ang layunin kung saan sila ipinadala. Kung naapektuhan ka ng panalangin ito, kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos, kung naniniwala kang may nagbago sa iyong buhay pinansyal ngayon, gusto kong ibahagi mo ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng pagpapalang ito. Kapag nagbahagi ka, ikaw ay isang instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at pananampalataya sa ibang mga puso na nangangailangan ng salitang ito. Ibahagi ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at mga kapananampalataya dahil mas dumarami ang biyayang natanggap mo kapag ibinahagi. At nalulugod ang Diyos sa pagpapala sa mga instrumento ng pagpapala sa buhay ng iba. Kapatid, natapos na natin ang makapangyarihang panalangin ito. Ngunit sa totoo lang, simula pa lang ito ng bagong panahon sa iyong buhay pinansyal. Buong puso akong naniniwala na may nagbago sa espiritual na mundo ngayon. Naniniwala ako na ang mga hadlang ay nasira, ang mga pinto ay nabuksan, at ang kasaganaan ng Diyos ay inilabas sa iyong buhay. Ngayon gusto kong panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya sa mga darating na linggo at buwan. Huwag hayaang mabagabag ng mga pangyayari ang iyong itinatag sa panalangin ngayon. Patuloy na ipahayag ang mga pangako ng Diyos. Patuloy na maniwala na Siya ay tapat upang tuparin ang Kanyang salita sa iyong buhay. Tandaan, ang kasaganaan ng Diyos ay dumarating hindi lamang para magkaroon ka ng higit pa, kundi para maging higit ka pa, para maging mas malaking pagpapala ka sa buhay ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya maaari kang maging instrumento ng karangalan sa mga kamay ng Panginoon. Kapatid, kailangan ko ipakita sa iyo ang isang bagay na maaaring ganap na magbukas ng iyong pananaw sa kasaganaan. Naghanda ako ng espesyal na material para sa mga taong nararamdamang handa na silang gumawa ng mas malaking hakbang, na gustong umalis sa siklo ng mga limitasyong ito at magbigay ng puwang para sa isang bagong yugto ng pananalapi. Ang pangalan nito ay Transform Your Mindset and Multiply Your Finances Quickly. At kailangan kong sabihin sa iyo na ito ay hindi basta-bastang material. Isa itong espiritual at praktikal na gabay na idinisenyo upang tulungan kang malampasan ang mga hadlang sa pag-iisip at pananalapi. Ihanay ang iyong isip sa matalino, maunlad na mga saloobin at buhayin ang isang bagong panahon ng paglago at mga tunay na resulta. Pero mag-ingat, huwag maghintay ng isa pang buwan, panibagong utang, panibagong frustration na magre-react. Pumunta ngayon sa unang nakapin na komento at i-download ang material habang available pa ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagbabago sa mga nananatiling walang pag-unlad ay simple, ang desisyon na kumilos. At ang desisyon na iyon ay maaring sa iyo na ngayon. At iiwan ko sa iyo ang pangako ng aming susunod na video na magiging napaka-espesyal. 7 spiritual habits that keep you in poverty. Break this cycle now. Ito ay magiging isang makapangyarihang mapagpalaya na nilalaman kung saan tiyak na tutukuyin natin
kung aling mga espiritual na gawi ang pumipigil sa pag-agos ng kaunlaran sa iyong buhay at kung paano mo masisira ang mga siklong ito minsan at magpakailanman. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay ingatan ang inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Naway ibuhos sa iyo at sa iyong pamilya ang mga pagpapala ng makapangyarihan sa lahat mula sa araw na ito. At naway maging buhay kang saksi sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang buhay at pananalapi. Rest in peace, kapatid. Naway lubos na pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Hanggang sa susunod na video, at tandaan, ang pinakamahusay ng Diyos ay darating pa sa iyong buhay. Amen at amen.